Sir, maitanong ko lang din po, dun sa mga bansa na nabanggit natin kanina, ang sinasabi nilang dahilan, karamihan daw po sa surge ay dahil humihina na yung epekto ng bakuna? Okay. Yun pong sinasabing, immunity kasi tama po naman yung explanation na yun, pero 'wag po tayong matatakot. Hindi ho ibig sabihin na wala tayong, immunity. Ang, immunity po na sinasabi niyan karaniwan sinusukat meron kasing tinatawag na antibodies at merong tinatawag na long-term immunity. Yung antibodies ho kasi nasusukat 'yan 'no, tinitingnan nila yung dugo lalo na nung bago pa yung mga bakuna. May mga pag-aaral na sinasabi after 1 year, after 2 years bababa yung bilang ng antibodies yung mga bantay sa dugo natin. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na makikilala ng katawan natin yung bagong virus. Kung meron mang mga bagong virus or mga bagong variant kasi pare-pareho po yan nung original na backbone ng COVID-19. So, pag nagkaroon ho tayo ng infection sa ngayon, lalo na yung mga bata na never naman hindi pa sila buhay nung panahon ng pandemya o kaya yung pong iba na hindi talaga na bakunahan, maaaring sa simula ay, maninibago sila, pero ngayon makikilala pa rin 'yan nung katawan nung mga dati nang nabakunahan tulad natin. And ang mangyayari po dun yung tinatawag na ring fence immunity, nakapaligid tayo dun sa mga vulnerable natin, kaya mas mababa ho yung pagkakataon na magkaroon sila. Pero DJ sinasabi pa rin namin na mas maganda pa rin na may iba yung pag-iingat, yung paulit-ulit na sinasabi pero effective pa rin na paghugas ng kamay, kung may sintomas ay magsuot ng face mask. Wala pong requirement hindi po 'to mandatory, wala pong lockdown, hindi ho totoo 'yun. Ito po yung mga pag-iingat na sinasabi rin naman namin kapag panahon ng tag-ulan, kapag, nakikita natin na may trangkaso na hindi COVID, nakakatulong po yung paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask. Oo, yung mga dati pa rin pong paalala nung kasagsagan po ng COVID-19. So ngayon dahil may abiso na po no yung ilang mga bansa na talagang paiigtingin nila yung booster shots nila for COVID. Dito po ba sa atin pinag-aaralan na rin? Sa ngayon po ba base sa population natin, especially for senior citizens and those who are immunocompromised, tinitignan po ba natin kung ilan yung updated ang booster shots? Sa ngayon DJ hindi natin nakikita yung pangangailangan na mag-roll out tayo ng, booster program. Tulad po ng ginawa natin nung pinakahuling, yung sabi nga nating second booster, umabot pa tayo ng gano'ng, bilang, eh. Ang dahilan po dito ay, una sa lahat kaya po ng ating, population ngayon tinatawag na ring fence immunity, yung pinaliwanag po natin na Mm. ang nakapaligid sa ating matatanda at sa ating mga bata ay mga bakunado. Ikalawa, nung tinignan po namin din naman yung mga updated na bakuna, hindi naman po gano'n karami yung gumagawa ng mga bagong strain. Bakit po? Ang mga kumpanya kasi ng bakuna, kung nakikita nila na yung strain ng isang, virus ay hindi naman nakamamatay, pasintabi ho sa salita 'no, pero kasi kung sa negosyo, kung wala namang bibili at wala namang nangangailangan, hindi sila gumagawa ng bagong, strain sa bakuna kasi kayang-kaya ng katawan ng tao na labanan yung pinaka-strain na nakikita. So, Oo. yun po yung mga dahilan kaya wala tayong nakikita sa ngayon na dahilan para magkaroon ng booster program.